Pilipinas, sino ba talaga tayo? Mga kababayan, ito na naman ang ating pagpapatuloy sa ating pag-uusap kung saan nakaabot na tayo ng 6 na puntos. Ang una, we are Havilah, the land of the Garden of Eden. Yan ang ating napatunayan. Na ito palang Garden of Eden, nandito talaga sa Pilipinas. At mayroong pruweba yan sa Biblia. May pruweba yan sa geography, sa mga mapa. May pruweba yan sa mga physical evidences ng ginto, ng perlas, ng marble. At napag-usapan din natin na ang Pilipinas ang Ophir, kung saan kinukuha ni Haring Solomon ang kanyang mga ginto na ginamit sa templo, na nakasulat mismo sa mapa ng mga Espanyol ang salitang Ophir, kaya natagpuan nila ang Pilipinas. At nakadrawing ang mga tunay na hitsura ng mga tao noon dito sa ating bansa. Idinrawing ng mga Espanyol na puno ng ginto ang mga katawan ng mga tao. Yan ay totoong history, mga kababayan, na ang Pilipinas talaga ang Ophir, ang land of gold. At sinabi ko nga po sa inyo, sa mga susunod pa ay pag-aaralan natin yung tungkol sa mga ginto ng Pilipinas. At hindi pa tayo makatungo doon sa topic na yan dahil marami pa tayong dapat pag-usapan. Ang pangatlo, nakita natin na we are Sheba, the land of the Queen of Sheba. Nakita natin na ito palang Queen of Sheba, dito talaga yan, taga rito yan sa Pilipinas, dito yan tumira. Yang Sheba na yan, pareho yan ng Cebu. At hindi yung Sheba na sinasabi nila doon sa Africa, na kung saan hindi na nila kailangang magbarko. Kailangan na lang nilang maglakad or sumakay sa kabayo o kamelyo. Bagamat yung Queen of Sheba, sumakay talaga sa camel, siyempre, pag daong nila ng barko to sa Asian Giver, magre-renta yan ng mga kamelyo dahil papunta sa Jerusalem, kung nasaan si Haring Solomon. Nagsakay talaga sila ng kamelyo. Sa dami niyang ginto at salapi, kayang-kaya niya magbayad. Kaya yung lahat ng mga resources na ibinigay ng Queen of Sheba kay Solomon, lahat yun mayroon dito sa Pilipinas. At napatunayan na natin na kung bakit taga rito ang Queen of Sheba, dahil kapatid man niya si Ophir at si Havilah, mga lalaki yan. Magkakapatid sila. At ang patotoo ay narito, mga kababayan, sa Pilipinas. Nakita rin natin na ang salitang Pilipinas, bagamat yan ay galing kay King Philip, Philippines, ay sa Tagalog, Pilipina, na ang ibig sabihin, pinili, chosen, pina, corner. Ang Pilipinas, ang chosen corner or chosen cornerstone of God. Ang ibig sabihin ng Pilipina ay miraculous cornerstone or secret cornerstone or chosen cornerstone of God, na kamangha-mangha, mga kababayan, ang ating bayan. Kamangha-mangha talaga ang Pilipinas. At nakita rin natin na ang Maharlika, ang ibig sabihin ng Maharlika ay Bride of God. Hindi yan Sanskrit, hindi yan Malay word. Ang salitang mahar, ang ibig sabihin ay bride, at lika, his.
kanyang asawang babae. Na kaya nga ako naniniwala mga kababayan na ang totoong asawang babae ng Diyos, the lost tribes of Israel, ay ang Maharlika, na yan ang literal meaning sa Hebrew, Bride of God. Dahil ang tawag sa Bride of God sa Old Testament ay ang Israel. Kaya po pinapatunayan ko sa inyo na dito nagtungo sa Pilipinas ang lost tribes of Israel. Na itong ating topic nung nakaraan, we are Yahudim, na ang ibig sabihin ng Yahudim ay people of God. We are the lost tribes of Israel. We are the people of God. We are the Maharlika. Na ang salitang Yahudim, yan ang original na Hebrew, hindi po Jews. At kayo magtataka rito mga kababayan sapagkat yung salitang Jews, walang letter J at walang letter V doon sa original Hebrew alphabet. Kaya hindi talaga Jews ang tawag doon, Yahudim. At hindi rin Jehovah, Yahovah. Ano po? Letter Y, hindi J. Kahit yung kay Jesus na pangalan, Jesus yan sa English, pero Yahushua, Yah, ano po, Yah, kaya Hallelujah. Ang ibig sabihin ng Hallelujah, yung pinupuri natin si Yah. Dahil ang pangalan po ng Diyos ay Yah, Yahuwah. Kaya sana naunawaan nyo to mga kababayan, wala talagang letter J at letter V. Mamaya didiscuss pa natin yan. At itutuloy natin itong Yahudim. We are Yahudim, the lost tribes of Israel. Dahil sinabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, mahaba ito. At yung aking mga sinabi nung nakaraan, hindi pa sapat. Ano po? Hindi pa tayo makatungo sa point number 7 natin. Dito muna tayo muli sa Yahudim. Ano po? Na hindi ito Jew, J-E-W, na ang Yuda, ano po, Yuda, Judah, kasi wala ngang letter J at letter V sa original Hebrew alphabet. Ito nga po itong aking warning sa inyo na mahaba ito, kaya may part B tayo sa ating Yahudim, the lost tribes of Israel. Ang sabi nga po ng mga ibang pastor dito sa Davao ay tayo raw mga Pilipino ang bagong Israel. Because Israel have rejected Jesus Christ. Ayaw nila kay Kristo, ang mga naniniwala kay Kristo doon sa Israel ay mga 2% lang. At yung 2% na yon mga kababayan, karamihan doon Katoliko. Yung mga born again doon, konti lang talaga. 98% of Israel reject Jesus Christ. Pero hindi ako agree dito sa sinasabi nila na tayo ang bagong Israel dahil nireject nila si Jesus. Ang tawag nga po doon, replacement theology. At ipapakita ko sa inyo na hindi replacement kundi ano talaga ang totoong nangyari. Ano po, I will prove to you that replacement theology is not the truth, but will show you what really happened. Ano po, mga kababayan, ito pong replacement theology, dahil tayo mga tumanggap kay Kristo, na pwede mang nating sabihin na ang totoong Israel yung naniniwala kay Kristo. Yun man ang sinabi ni Pablo
Pero ang binabanggit ni Isaiah ay totoong kasaysayan at totoong dugo at totoong apo ni Abraham, mga kababayan. Kaya dadako tayo muli sa ating pinag-aralan nung nakaraan. If you remember that Israel was divided into two tribes after the reign of King Solomon, nahati yan sa dalawang kingdom. The tribes of Judah, yung tatlong tribes, Judah, Benjamin, and Levi. Silang tatlo. And the tribes of Israel, yung 10 tribes. At nakita natin nung nakaraan na yung 10 tribes inalis ni Haring Salmaneser, dinala sa Assyria. At yung mga nasa Assyria, dinala sa Samaria. Nagkaroon ng swap. Tandaan po natin, nung panahon ni Jesus Christ, there were no 10 tribes in Israel land. Wala doon ang 10 tribes. Maliban doon sa isang priest na ibinalik nila para turuan ang mga nanggaling sa Assyria. Tinuruan niya para alam nila paano mamuhay at sumamba sa Diyos, na pinaghalo nila ang Diyos at ang mga Diyos-Diyosan. At ang nandoon lang na tribo nung panahon ni Jesus, Judah, Benjamin, and Levi. At nandoon yung mga Samaritans. Nasasabihin ko sa inyo, mga kababayan, yung mga Pariseo ay sila yung mga Samaritans. Papaliwanag ko pa yan sa inyo. Nakita natin nung nakaraan, 2 Kings chapter 17 verses 1 to 41, na there was a replacement of people. Nag-swap. Yung mga totoong Israel dinala sa Assyria, 10 tribes, at yung hindi totoong Israel dinala sa Samaria. Also note that there were no Pharisees. Walang Pariseo sa Old Testament. Naisip po ba ninyo yon? Walang banggit, wala kahit isa na Pariseo. Yung Sadduceo, Essenes in the Old Testament. Where did they come from? Saan nanggaling yung mga Pariseo? Bakit suddenly sa New Testament meron? At wala man sila sa Old Testament. Sila yung mga Samaritans na tinuruan noong pari na galing sa 10 tribes. At sila they took over the temple and they are now the modern day Israel. Yan, ipapaliwanag ko sa inyo. Sila ang nag-took over sa temple, sila ang naging mga Pariseo at Sadduceo, sila ang mga kalaban ni Jesus Christ. The modern day Israel are those children of the Pharisees, those Samaritans, Hasmoneans, Babylonians, mga Assyrian. And they did not come from Isaiah 11:11. Hindi po sila doon nagmula sa Isaiah 11:11. Kahit si Pablo ay Pharisee mula sa tribe ni Benjamin, dahil nandoon man po sila, kasi halo-halo po yan eh. Ang karamihan ng mga Pharisee ay mga Samaritan na inagaw nila ang totoong Levites, ang templo. Inagaw nila ang templo. Naalala ninyo na si Zacarias ay pari doon sa templo noong pinanganak si John the Baptist? Na sa totoo lang, dapat si John the Baptist ang magiging high priest. Subalit sila ay natsugi. Natsugi sila. At saan tumira si John the Baptist? Sa Qumran Bay, sa Petaraba. Doon sa itaas ng Jordan River, kung saan malinis ang ilog, na doon talaga binaptize si Jesus Christ. Hindi dito sa parting baba na marumi. Ang tirahan ni John the Baptist ay doon kung saan natagpuan ang Dead Sea Scrolls. Dahil ang nag-aalaga po doon sa mga Dead Sea Scrolls ay sila John the Baptist. Meron silang kompletong Biblia, Old Testament. Na lahat ng aklat sa Old Testament, mga kababayan, ay natagpuan doon sa Qumran Bay, doon sa caves
of the Qumran Bay. Yung tawag na Dead Sea Scrolls. Lahat ng aklat sa Old Testament maliban sa isa, mga kababayan. Ano po yun? The Book of Esther. Wala doon ang Book of Esther. At may mga books doon na hindi isinama dyan sa Old Testament, na kasama man talaga yan noon sa King James Version noong una. Yung mga Book of Jubilees, Book of Enoch, Second Esdras, o yung po mga tinatawag nilang Apokrypha. Doon sa Book of Apokrypha, hindi po kasama doon ang apat. Ano po? Esther, Judith, First and Second Maccabees. Yun yung apat na hindi yung kasama. At hindi yung pumapasa sa Biblia. Hindi yun part ng Old Testament, mga kababayan. Kaya po, kung babasahin ninyo yung mga aklat na yan, subukan nyo pag-aralan. Maging open-minded po kayo. Basahin ninyo yung Book of Enoch, Book of Jubilees, Second Esdras. Ano po? Yan ay mga kasama doon sa Dead Sea Scrolls na hindi nyo pwedeng i-ignore. Hindi nyo pwedeng sabihin na wala yan. Sasabihin ko nga sa inyo, yung Book of Esther ang wala doon. At tingnan natin ano yung sinabi ng Isaiah 11:11. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people which shall be left. Yung mga natira, yung mga sa huling panahon, ay i-recover ni God. Ano po, mga kababayan? From Assyria. Diyan nga dinala sa Assyria. Diyan po dinala sa Assyria ang 10 tribes of Israel. Yan ang napag-aralan natin nung nakaraan. And from Egypt, from Patros, and from Cus, and from Elam, and from Sinar, and from Hamat. Yung mga lugar na yan, diyan pumunta ang lost tribes of Judah. And the islands of the sea, yung islands of the sea, yun ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya ang mga 10 tribes of Israel, doon po sila, nasa Kurdistan sila at nasa Pilipinas ngayon. Itong mga Egypt, mga Patros na ito, Sinar, ang nagtungo dyan yung lost tribes of Judah after sakupin ng mga Romans ang Jerusalem, sinunog nila at nagsialisan ang 10 tribes. Ang 3 tribes pala, 3. Yung tribes of Judah, yung kingdom of Judah. Nung winasak nila ang Jerusalem, sinunog, diyan nagtakbuhan sa Egypt itong tribes of Judah. Ano po, diyan sa Kush. Yan ang Kush yan sa ano yan, sa Africa yan. Na kahit hanapin nyo yung lumang mapa ng Africa, meron doong Judah. Ano po? Ang lost tribes of Judah doon nagtungo sa Africa. Ang lost tribes of Israel doon nagtungo sa Assyria, nandun pa rin sila hanggang ngayon sa Kurdistan at sa Pilipinas, mga kababayan. At ang sinasabi ko sa inyo, may mga ebidensya. At sa Isaiah 24:14, they shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the Lord, they shall cry aloud from the islands of the sea. Yan, diyan aawit sila, magpupuri sila from the islands of the sea. Ano po yung islands na yon? Yun ang Pilipinas na tinutukoy ni Jesus na sa uttermost parts of the earth, doon nanggaling ang Queen of Sheba. At sinabi rin sa Old Testament, the ends of the earth, yun ang dulo ng dagat, dulo ng river system, from the North Pole pababa, patungo hanggang sa dulo, na ang dulo, ends of the earth, ay nasa Pilipinas, mga kababayan. Ito po ay biblical at geographical at historical, mga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ito namang pong mga modern day Israel, sila ay hindi doon galing sa Egypt, galing sila sa Russia, sa Amerika, sa Europe. Doon po sila nanggaling. Hindi sila galing sa Isaiah 11:11.
They were sent by the Rothschild and they were called Zionist. Na sa totoo po, yung mga Zionist hanggang ngayon, maraming mga Hudyo sa Amerika at yung ibang Hudyo na nasa Israel, galit sila sa mga Zionist. Hindi nila approve yung Zionist dahil alam nila yung Zionist padala ng mga Rothschild, mga kababayan. And let me show you who the modern day of Israel is. Pakikita ko sa inyo mga kababayan kung sino talaga yung modern day of Israel. At huwag kayong magugulat, huwag kayong magdaramdam, huwag kayong masasaktan dahil alam ko marami sa inyo mahal ninyo ang Israel. At you may be offended, but we need to know the truth. You need to know the truth. Let us watch. Tingnan po natin, ipakikita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa sino ba ang mga Israel? Sino ba ang modern day Israel ngayon? Tingnan po ninyo ito mga kababayan. Ipapaliwanag ko po sa inyo unti-unti. Ito ang Israel's greatest secret. At ako ay nagsusorry dahil maaari kayong magdamdam o masaktan. Ano po? Hindi to hate speech mga kababayan. I just want you to know the truth. Hindi ako galit sa Israel. Hindi po ako anti-Israel, hindi rin ako pro Hamas o pro Islam. Ano po? Gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung totoo. Ang totoo niyan, ang totoo niyan, itong video na to, ginawa kong private, ayaw kong ipakita. Bagamat may nakapanood na nito na more than 200 persons. At maaring may sinasabi silang negatibo sa akin. Subalit ito ay ginawa ko na uling public at pwede niyong panoorin. Ano po? At alam ko ito ay shocking mga kababayan. Ihanda natin ang ating sarili. Yan po ang kaanonahan mga kababayan. The modern day Israel is the gayest country on earth. Ang pinakamaraming mga bakla at tomboy LGBTQ ay diyan sa modern day Israel. The largest gay pride parade in the world happened in Tel Aviv. Ano po? Ang tawag ng Bible sa Israel o sa Jerusalem is spiritual Sodom. Spiritual Sodom. Ano po, yan ay ang Bible mismo ang nagsabi diyan. Ang Tel Aviv, ang gayest city on earth. The world's largest gay pride parade happened in Tel Aviv. Yan ang tawag ng Bible. Sa modern day Sodom and Gomorrah. Spiritually called Sodom and Gomorrah, Revelation chapter 11. Ang parliament buildings po ng modern day Israel, maraming pyramid sa lahat halos ay may pyramid sa kanilang bubong. Tingnan po ninyo mga kababayan. Makikita po ninyo ang kanilang buildings. Makikita po ninyo na may mayroong pyramid of Horus doon sa ibabaw.
doon sa ibabaw. O, halos lahat, ano po, may obelisk, Egyptian obelisk, na ang totoo po, ang katotohanan niyan, ang Diyos nila ay hindi yung God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ano po? Ang God nila ay God of Egypt, Horus. At kahit sa mga prayer nila narinig ko, Hashem, Hashem. Ay yan po ay Diyos-Diyosan. Ano po mga kababayan? Ang Prime Minister nila, si Benjamin Netanyahu, ang tawag niya sa kanilang Diyos ay her. Tandaan po niya, her ang sinabi niya. Her. Sa isang interview, sa television po yan. Television. Ang tawag niya ay maybe God will show her hand. Hindi his, her hand. Ang sabi ni Netanyahu. Ano po? Ang modern day Israel is using a menorah that has 9, kita ninyo, siyam ang kanyang galamay, hindi 7. Yan, ang Balfour Declaration, na ipapakita ko rin sa inyo mamaya paano yan nangyari. Na ang Balfour Declaration implies that the Rothschild bought the land of Israel from British government. Ang mga Rothschild, binili nila ang land of Israel sa gobyerno ng British. At ipakikita ko pa yan sa inyo mamaya. Sila yung mga kabala, Illuminati. At yan mismo ang sulat, ano po, na nagsasabing binili. Hindi naman nagsasabing binili, kundi nag-i-imply na binili ng Rothschild sa British government ang land of Israel. At sila nga yung mga Zionist, mga Zionism. Mga kababayan. Ano yung Zionism? Mamaya ipapaliwanag ko pa yan sa inyo. Even the Jews, they did not honor the declaration. Sabi doon, nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of non-Jewish communities. Dapat hindi nila sasaktan, pero kita nyo naman ang nangyayari ngayon. Yung mga hindi Hudyo, kanilang pinapatay o pinapalayas. Most if not all Hollywood celebrities who are Jewish, such as Epstein and Weinstein, sila yung mga rapist. Ano po? Karamihan. Nagtataka nga ako, ang dami-daming artista sa Hollywood na mga Jewish. Only less than 2% of Israel believe in Jesus. Ang modern day Israel, hindi sila naniwala kay Jesus. Jews curse Jesus every time they go to their synagogue. Yan po ang totoo. Sa tuwing sumasamba sila sa synagogue nila, sinusumpa nila, minumura nila si Jesus. Ano po mga kababayan? Dahil nandoon sa prayer leaflet nila, papasok sila, babasahin nila, susumpain nila si Jesus. They just hate Jesus so much, mga kababayan. Every time they go to synagogue, they curse Jesus. Anong klaseng religion yan, mga kababayan? There is no Star of David in the Bible. Walang Star of David sa Bible. Wala kayong mababasa. In fact, yung Star of David, related yan sa mga Diyos-Diyosan at kulto. Ano po? At titingnan ninyo yung Star of David na yan, 2 pyramid yan na magkasalungat. Yan ay simbolo ng Illuminati. What is up, so is down. Naunawaan ba ninyo mga kababayan? Yan ay occult concept. As above, so below. Most festivals in Israel are
Ang mga festival nila ay mga dance or music festival. Hindi mga festival sa Old Testament na festival ni Moses. Dance festival, music festival. At naaalala ninyo nung sinalakay yung mga ang Israel ng mga Hamas, Saturday yon, Sabbath day, pero nagdi-disco sila. Naalala po ninyo? At kita nyo naman yung mga suot-suot nila. Ito po ay, itong mga festival nila ay hindi festival ni Moses, mga kababayan. Ang festival nila ay mga katulad nitong festival na ito. Itong festival ay hindi kay Moses, ito ay tungkol sa buhay ng isang rabay, pinuno nila. Ano po, at saan yan? Sa lugar na ang pangalan ay Meron. Major festivals in Israel, music and dance. Hindi mga festival na utos sa Old Testament. Ano po? At ang kanilang menorah, yan, Pit Siyam. Yung Hanukkah is a Jewish festival commemorating the recovery of Jerusalem and subsequent rededication of the Second Temple. Hanukkah festival nila na hindi man yan talaga biblical, mga kababayan. At the beginning of the Maccabean revolt against the Seleucid Empire. Ano po? At ang festival na yun nagtatapos December 25, the rededication of the temple, na ang nanguna dyan yung mga Maccabees, no? Yung mga Maccabees, yan ang mga Hasmonean, yan ang mga Samaritan, yan yung mga galing sa Assyria, mga kababayan. Sila yan. So Hanukkah began not during the time of Moses. Yung Hanukkah ay hindi festival ni Moses, hindi festival sa Old Testament, nor any date in the Old Testament, but during the Maccabean revolt in 165 BC. Yung between Malakay and Matthew, yan. 165 BC, diyan nagsimula yung Hanukkah festival na ang nanguna ay mga Maccabean brothers. Ano po? At sila nga yung naging mga Pariseyo, mga kababayan. Sila yung mga Sadduceo, sila ang nag-take over sa temple, mga kababayan. Sana maunawaan ninyo. They are not hated by other nations, because of their faith in God. Hindi sila kinamumuhan ng iba't ibang bansa dahil sa paniniwala nila sa God of Abraham, Isaac, Jacob, and Isaac and Jacob. They are hated dahil sa kanilang occupation. Ano po, nakita nyo na kahit na yung ibang mga Jews mismo na nasa Israel or nasa Amerika, galit sila sa mga Zionist, sa Zionism. But because of their occupation, siyempre galit ang mga Muslim with other people around them. Nakita po ninyo itong binakura nila. It was not a biblical mandate or command of God to rebuild the third temple. Sila ay naggagawa ng third temple. Gusto nilang magtayo ng third temple. Walang inutos si God na ganyan, mga kababayan. Subalit sila ay gustong gumawa. At ang sabi ng Bible, the third temple will be built for the beast. Ano po? Hindi inutos sa Biblia. The modern day Israel doesn't fit the curses of Deuteronomy 28. Ano po? They have genetic disorders that make them immune to some of the diseases mentioned in Deuteronomy 28. Yung mga sumpa doon sa Deuteronomy 28, hindi yan tumatalab o nangyayari sa modern day Israel. Ano po, kasi meron silang genetic disorders. Hindi bagay sa kanila yung sumpa ng Deuteronomy 28. Karamihan ng mga
nangyayari sa Israel po, gulo. They do not experience much of the natural calamities mentioned in Deuteronomy 28. Yung mga natural calamities, hindi yun ang nangyayari sa kanila. Ano po, ibig sabihin, hindi sila bagay, hindi kanila, hindi sila yun. Most of their calamities are man-made. Karamihan ng calamity nila dahil sa gera, mga kababayan. At ang sinabi ng Bible, to you the riches of the nations will come. Pupunta raw ang riches ng mga bansa ng buong mundo sa iyo. The riches of the nations has not come to the modern day Israel. Hindi po, wala po sa kanila ang kayamanan ng buong mundo, mga kababayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas malalim pa itong ating pinag-uusapan. The riches of the nations has come to the true Israel. Ito, the riches of the nations, mas malalim ba ito, mga kababayan? It is as real as the nose on your face na ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo, mga kababayan. Many people do not know it, but the world will realize it in the later, some other time. Ano po? Sinabi ng Isaiah 60, sons of strangers will build your walls. Sino nag-build ng walls diyan sa Israel? Anong tawag ni Isaiah sa kanila? Sons of strangers. Yan ay Bible, mga kababayan. Yung mga walls na yan, buong Israel, sino ang nag-build niyan? Sabi ni Isaiah, sons of strangers. Sinong nag-build ng walls diyan? Sila. Anong tawag ni Isaiah sa kanila? Sons of strangers, mga kababayan. I will also make thy officers peace and thine exactors righteousness. Kapayapaan. Sila ay tagapamayapa. Pero ano ang nangyari? Since May 14, 1948, simula nang natayo yung Israel, sila ay may gera. They have been at war. May gera sila hanggang ngayon. The lost tribes of Israel, kapag nagbalik, will reunite, mayroong peace. At pag nagbalik daw sila, magkasama yung Israel and Judah. They will both return together and there will be peace. Mga kababayan? At hindi puro gera. Ano po? At ang sabi pa ng Bible, Isaiah 60, ay your gates will be open continuously. Hindi yung nakasarado yung mga gates mo. Ano po? Hindi open ang kanilang mga gates. Hindi secure. Laging sarado. Bantay sarado. Ano po? At the Bible says, they will be officers of peace. Yun ang sinabi, sila daw ay officers of peace. Anong nangyayari ngayon, mga kababayan? More than 70 years now, puro gera sila. Patayan. Ganun ba yung natutupad ba sa kanila ang hula, mga kababayan? But no, the true Israel has not yet returned, both the southern and the northern tribes. Ayan po ang shocking revelation na sinasabi ko sa inyo. Hindi pa nagbalik ang totoong Israel, north and south. They will return in the latter days. Babalik pa sila, mga kababayan. Hindi pa sila nagbalik. Ano ang Hosea 3:5? Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God, and David their king, and shall fear the Lord and his goodness. Jeremiah 30, verse 3, for lo, the days come, said the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel. Said the Lord, I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Hindi pa po nagbalik ang totoong Israel. The modern day Israel is not likely as the sand of the sea. Hindi sila sindami ng sand of the sea. Yan ang promise ni God kay Abraham. Pero ang Taiwan, hindi hamak na mas marami kaysa sa kanila. Ang Taiwan, mga 23 million, pero sila, di man makaabot ng 10 million. Mga kababayan,
Paano nasabi na sila ay marami? Katulad ng pangako ng Diyos kay Abraham, mga kababayan. As of May 2021, the population of modern-day Israel is 8 point something. The modern-day Israel is not scattered in all the nations. Ang sabi ng Bible, I will scatter you among the nations. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, scatter ka. Yan po ang pangako. Yan ang pangako. I scattered them with whirlwind among all the nations where they were strangers. Sa lahat ng bansa, mga kababayan, sino ba yung na-scatter sa lahat ng bansa? At ang sabi pa ni God, I will gather you from all countries, from the four corners of the earth. Paano yan, mga kababayan? Hindi man sila makatira doon sa mga bansang kalaban nila. Then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you and gather you again from all the nations where He scattered you. Nakita po niyan, all nations, mga kababayan. Ang true Israel, they will be gathered from all nations of the earth. Yan ay prophecy, mga kababayan. I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. All countries, mga kababayan. Ibig sabihin na scatter ang true Israel sa lahat ng bansa sa buong mundo. Yan ang sinabi ng Biblia, mga kababayan. At ano pa? The modern day Israel does not have the abundance of the sea. Na sinabi ng Isaiah 60, Thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee. Sino ngayon, mga kababayan, ang may pinakamayamang dagat? Ano ang abundance doon sa Dead Sea? Kung sila ang totoong Israel, ano yung kayamanan nila sa dagat nila? Yung Dead Sea, yung asin, mga kababayan. Pag-aralan nyo, ano ang kayamanan natin dito sa Pilipinas, sa ating mga dagat? Ay isang katutak, mga kababayan. Mga beach, isda, ibon, yung mga marami tayo diyang palladium sa dagat, mga pearl, sari-sari, mga kababayan. Ano pa? What abundance of the sea does the modern day Israel have? The Dead Sea? Yes, they drink water from the Mediterranean. And what more? Ito pa, mga kababayan, kung tatanungin ko kayo, sino yung synagogue of Satan na sinasabi ni Jesus? I know thy works and tribulation and poverty. Thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, but are not, but the synagogue of Satan. Sino po ba yung nagsasabi na sila ay Jews? Nasabi ni Jesus, they are the synagogue of Satan. Do you know? Sino po? Who are the synagogue of Satan? Do you know who call themselves Jews? Sino ba yung nagpapatawag ng kanilang sarili na Jews? Na sinasabi ni Jesus sila ang synagogue of Satan, yung mga Jews. Sino ang Jews, mga kababayan? Hindi ako ang nagsasabi niyan, mga kababayan. Si Jesus. Jesus, sabi niya, ang synagogue of Satan ay ang sinasabi nila sila ay mga Hudyo. Sila ang synagogue of Satan. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan, mga kababayan. Sila ang fake Israel, mga kababayan. Ito pa ang sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. Ang sabi doon sa Ezekiel, I will pour out my spirit. Hindi ko na yan mabuksan ngayon. I will pour out my spirit. And ibig sabihin, I will give you a new heart. Ibig sabihin, mabuborn again ka. And then you will possess the land. Ibig sabihin, mabuborn again ka bago mo may possess ang land. Ang tanong, born again ba yung mga nasa Israel?
Do they have the new heart? Do they have the Spirit of God? Kasi sabi niya, I will pour my Spirit on you, I will give you a new heart, and then you will possess the land. How come they possess the land na hindi man sila born again? Na wala man ang Holy Spirit sa kanila? Na hindi man sila naniniwala kay Jesus Christ, mga kababayan. Kaya po, sana pag-isipan nyo, mga kabayan, itong aking sinasabi. Malalim po talaga ito. People who return to Israel are not majority from Isaiah lands. Yung sinasabi ko sa inyo, Isaiah 11:11, yung mga bumalik sa Israel ngayon, hindi yung galing sa Isaiah 11:11. Ano po? Galing 83% na nandoon sa Israel ay hindi galing sa land na sinabi ni Isaiah. Ano po? 83% of those in Israel are not from Isaiah. Isaiah cannot be 83% wrong. Ano po? Kung kay propeta, walang mali, walang mintis yung mga sinasabi mo. At ang Revelation 12:17, and the dragon was wrought with a woman, and went to make war with the remnant of her seed, who keeps the commandment of God and have the testimony of Jesus Christ. Paano magagalit yung dragon sa modern day Israel na wala naman sila ang testimony ni Jesus Christ? They do not believe in Jesus Christ. They do not keep the commandments of God. Mga kababayan, ibig sabihin po, ang dragon magagalit. At kanino siya magagalit? Sa remnant of the woman. Remnant of Israel. At ang remnant of Israel, they keep the commandments of God. Sinusunod nila ang 10 commandments. Ginagalang nila. And they have the testimony of Jesus Christ. Ano ang testimony ni Jesus Christ na nasa kanila? Sagutin niyo ako, mga kababayan. Hindi nga sila naniniwala kay Jesus. 98% they do not believe in Jesus Christ. What testimony of Jesus Christ na nasa kanila? Na sasabihin yung the dragon will attack them because they keep the testimony of Jesus Christ. Nothing. Mga kababayan, nothing. The woman here is Israel, who keeps the commandment of God and the testimony of Jesus Christ. The modern day Israel does not keep the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. Mga unbeliever po sila, mga bakla sila, mga kababayan. If the modern day Israel is the fake Israel, where did they come from? Saan sila nagmula? Ano po? Yan ang sinabi ko sa inyo. How did it happen? Na binasa nga natin, ito ay hindi 1 Kings, 2 Kings, na sila ay nanggaling sa Assyria at nagkaroon ng swap, nagpalitan. At itong modern day Israel, sila yung mga ipinalit doon. Sila ay from Assyria, sila ay mga Hasmonean, mga Maccabeans, na during the dark period between Malachi and Matthew, they took over the temple. At sila ang naging mga Pharisees, mga kababayan, 167 BC. Sila yung mga naging Pariseo at mga Sadduceo, at sila ang naghari-harian na sinabi ni Jesus Christ ay kayo ay mga ulupong. At sinabi ni Jesus sa kanila ay, you are of your father the devil. Sinong kausap po ni Jesus doon? Yung mga Pariseo. Kaya wala sila sa Old Testament, mga kababayan. Wala kayong mababasang Pariseo sa Old Testament. During the times of Jesus, there were only tribes of Judah, Benjamin, and Levi. And the 10 tribes, wala doon, mga kababayan. Wala doon ang 10 tribes. At there may be some scattered here and there from the 10 tribes. Pero alam natin yung nandoon lang na mula sa 10 tribes, yung isang pari,
na siyempre nag-asawa at nagkaanak. Yun lang. Pero lahat ng 10 tribes pumunta na Assyria at umalis sa Assyria. At saan nagtungo? Ayan nga po sinasabi ko sa inyo. Saan nagtungo yung 10 tribes? Ano po? Saan nagtungo? Ngayon mga kababayan, nais kong ipakita sa inyo ang dagdag pa tungkol sa mga Rothschild. Ano po? Na sa inyo bang palagay ang high priest noong panahon Jesus ay anak o apo ni Aaron? Hindi, mga kababayan. Kaya po ito hindi ko natatapusin, napakahaba. Ito po ay 31 na mga patotoo na ang modern day Israel ay fake Israel, mga kababayan. At ipapakita ko sa inyo yung Rothschild na ang backroom deals, betrayal, and a war Rothschild that's po, lasted sila ang almost nagtayo ng 100 Israel. years. This is what happened when the richest family in the world decided to create their own country. In 1917, the Rothschilds, the trillion-dollar family that invented modern-day banking, used their money, power, and influence to strike a secret deal with the British government. That deal eventually led to the creation of the country of Israel. But what makes this story more bizarre is the crazy personality of the man who orchestrated this deal, Lord Walter Rothschild. Walter Rothschild was an enigmatic mega-billionaire with so much money that instead of using horses to pull his carriage, he imported zebras from Africa just to show off. This same billionaire, Patalastas, excuse me, ano po? Tuloy natin. Na also had a super weird hobby of gathering insects and bugs, eventually amassing over 1 million butterflies, moths, and other insects. The Jews are some of the most intelligent, industrious people in the world. However, for years, the millions of Jews scattered around Europe have been trying to secure a large piece of land to start the country of Israel. But no matter how hard they tried, they got nothing. That was until they linked up with the super-rich Walter Rothschild, a man who could change the world with the snap of his finger. By the early 1900s, the Rothschilds were already the most powerful family in Europe. They were so wealthy that they had even given loans to the entire country of France to stabilize the economy. However, aside from their power, the Rothschilds also had a reputation for being extremely ruthless. They wouldn't hesitate to wield their power as a weapon, to bulldoze through their enemies and crush anyone who opposed them. If the Rothschilds wanted something, they'd better get it, or they'd be hell to pay. Walter Rothschild made the calls he needed to make, pulled the strings he needed to pull, and in 1917, the British government sent Walter an official letter promising to do everything within their power to provide land for the creation of Israel. That letter redesigned the map of the world, and if you need proof, we have a copy of that letter. November 2nd, 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. That letter, nicknamed the Balfour Declaration,
is proof that it was the Rothschild family that created Israel. Nakita po natin, it was the Rothschild family that created Israel. Mga kababayan, at ito pa ipakikita ko sa inyo, ang salita po nila doon sa Israel ay Yiddish. Ano ang Yiddish? A High German language written in Hebrew characters that is spoken by Jews and descendants of Jews of Central and Eastern Europe origin. Yiddish, Judeo-German, is a Western Germanic language historically spoken by Ashkenazi Jews. Yung mga Ashkenazi, mga Nazi Jews ay ang ibig sabihin, yung kaya nga sinabi ko po sa inyo, ang original na Hebrew walang letter J at walang letter V. At itong J and V galing yan sa Yiddish. Ano po? Kaya po yung tawag talaga sa people of God ay Yahudim, hindi po Jews. Kasi yung Jews, walang letter J at letter V sa original na Hebrew alphabet. Kaya po yung pangalan ni Jesus talaga ay Yahushua, hindi Jesus. As Jesus, tinatanggap natin dahil English. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang letter J ay galing diyan sa Yiddish. At letter V na doon sa Jehovah, dapat Y at saka Wah, Yahuwah. Ano po? Subalit, iyan na nga ang ating natutunan na Jehovah ang ating tawag, pero ang original na Hebrew, walang letter J at walang letter V. Mga kababayan. Kaya nawa ay maunawaan natin ito, at sinabi ko nga sa inyo, napakalalim nito mga kababayan. At ito pa, ito ay ipinapakita na ang mga Rothschild ay may kinalaman doon kay Nimrod. Kung kilala niyo si Nimrod sa Old Testament, na may dugo ni Nimrod tong mga Rothschild. Ano po? The Rothschilds come from the Orsini family. Roth means red in German, and the Orsini means red bear, little red bears. That's what Orsini means. The Grey Pope is Pepe Orsini. He trumps the black, he trumps the white Pope. The Grey Pope is even higher than the Black and the White Pope. The Orsini is the Maxima family. They are the maximum family. They are on top. And somehow they've trumped the Colonna and the Farnese, which I know without any doubt through all my studies, but they are the three most powerful of them all. What about Rothschild and Rockefeller? Well, they are Orsini. They just changed their name. Rockefeller were Rothschilds. Rothschilds were Orsini. Orsini were a family which have their bloodlines in Babylon and Egypt. They tell you that. You read their biographies, they'll tell you that. We go back to Nimrod. They tell you that. The Rothschilds say that. We go back to Nimrod. How? Through the Orsinis. So Rockefeller, Rothschild, Orsini, and then you go back to the Persian and Egyptian dynasties. Nakita po ninyo dyan. They go back to Egyptian. They go back to Babylonian. Na ito pong modern day Israel, ito ay finorm ng mga Rothschild. Marami pong libro yan. Maraming libro. At ang totoo po, ito ang katotohanan na aking pinaniniwalaan. I believe that the lost tribes of Israel really came here from Assyria to the Philippines. At itong modern day Israel, sila ay sila yung galing doon sa Assyria na nag-swap yung mga tao, at sila yung mga naging mga Pariseo, at sila yung modern day Israel ngayon, mga kababayan. At kaya naman marami pa, malalim pa ito mga kababayan. At hindi
hindi po, hindi sila ang tunay na anak at apo ni Abraham, mga kababayan. At ang paniwala ko nga tayo, we are the real sons of Father Abraham, mga kababayan. Kaya po yung Yahudim, tayo yung Yahudim. Ano po? Napakalalim po ng katotohanan ito. At hindi ito isang katotohanan mula sa kulto, ano pa man, ito ay may historical at biblical na mga ebidensya. At hindi kayo dapat magalit sa akin, mag-research kayo at i-prove nyo na mali itong aking sinasabi, mga kababayan. Hindi kayo magdesisyon o kumilos ayon sa inyong emosyon, kundi ayon sa katotohanan. You need to know the truth, believe the truth, stand on the truth, share the truth, defend the truth. At I will have to tell you more biblical and historical proofs next time, mga kababayan, na alam ko medyo humaba-haba na itong ating video. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong panonood at i-share nyo ang katotohanan ito sa ibang mga Pilipino. At kung hindi kayo agree, you prove it wrong. Ipatunayan nyo na mali ang aking sinasabi. Ano po? At marami pa tayong i-discuss sa susunod. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. See you next video. Bye-bye.